Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo po ngayon, ating narinig ang karugtong ng kwento ng pagluluwal kay San Juan Bautista. Siya na piniling tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon. Tamang-tama naman po dahil si San Juan Bautista ang patron ng ating parokya, di ba? No? Dito po sa Dambanang Kawayan. No? At alam po natin na sa simula, hindi makapaniwala, no, si Zacarias, siya'y nasubukan ng Panginoon. Alam naman niya na dala ng kanyang katandaan at si Elizabeth ay baog. Paano kaya mangyayari na sila'y magkakaroon ng anak? Kaya dahil hindi siya naniwala, siya'y napipi. Pero panandalian lamang yon dahil nung iniluwal si Juan Bautista at pangangalanan na ang bulong ay dapat Juan ang pangalan. Sa tradisyon ko, kapag may ipinanganak na panganay, papangalan sa ama. Di ba? Kaya kalimitan sa atin, mayroong tinatawag na junior. Dapat, ang ipapangalan sa kanya ay Zacarias din. Pero sabi, ipapangalan ay Juan. Ang ibig sabihin ng Juan sa Hebreo ay mapagpala ang Diyos. Kaya napakagandang pagnilayan, no, ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kalimitan, ang iniisip nating pagpapala ay yung material. Lalo na, no, kapag dumarating itong Christmas season, tayo ay talagang, sabi nga, yung iba'y nagagayuma pa, no? Nahahalina tayo sa mga palamuti ng Pasko. Kaya marami yan siyempre pumupunta sa mall, namimili, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi pati din sa kanilang ireregalo sa atin pong mga opisina, paaralan, kahit sa ating parokya. Nagkakaroon tayo ng mga Christmas party. Nag-aantay ng mga raffle, di ba? No? Kung sino ang mga mananalo. No? At siyempre, tayo ay excited. No? Pero yung mga pagpapalang natatanggap na yan, material lang. Siguro magandang tingnan, ano ba ang pagpapala ng Diyos sa atin, no? Ngayong Pasko at sa bawat araw ng ating buhay. Marami po yan, no? Pero siguro magandang tingnan ang tatlong pagpapala ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Ano po yung una? Siyempre yung una, ang presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Si Jesus. Kaya tayo nakakapagsimbang gabi, hindi ba? Nakakapag-misa di Gallo. Kaya tayo nagkakaroon ng misa araw-araw. Dahil sa Eucharistia, nagkakaroon ng malalim na kahulugan ang ating buhay Kristiyano. Isipin nyo, tinatanggap natin si Jesus araw-araw sa banal na komunyon. Hindi ba? Malaking pagpapala yan mula sa Diyos. Hindi basta yan matatanggap kung kailan lang, kundi araw-araw. Alam nyo, ay lumapit sa akin, sabi niya, ako po ay ibig na OFW, pero sa isang malayong lugar sa Europa. Mapupunta siya sa isang isla
Sabi niya, Isha, pag nasa 50 kaming mag-asawa. Kasi kung sa pupuntahan namin isla, minsan lang sa isang buwan, dadalawin kami ng pari. At magkakaroon ng minsan at makakagandang ng panahon. Mahirap ko, no? Di ba? Dahil nasanay sila na hindi sa araw-araw, hindi sa linggo. Mabuti sana kung linggo-linggo. Minsan, sa isang buwan. Dahil kulang ang pari at yung pari sa parokya sa isang malayong lugar, papakatulong ka sa isla. Kaya, magpasalamat tayo sa pagpapala ng banal na Eucharistia. Ikalawa siguro yung pagpapalang dapat natin na makita ay yung pagpapala na magpatawad at magkasundo sa ating mga nakatakbuhan. Diba? Di ko alam kung ito ay may kaaway pa kayo. Ang hirap naman nun, di ba? Kahit sa pamilya, kahit sa parokya. Malaking hamon sa atin ng Panginoon, no? Na alam naman natin, marupok din tayo, manina tayo. Pagpakumbaba tayo. Di ba ang laking pagpapala? Tayo ay nakipat-ayos sa mga nakatampuhan natin. Isa tinatanong, mahirap mag-aantayan pa kami. O tayo, sinasadyang magnagtayo. When the time thou is right, yun, tahan mo na yung nakatampuhan mo sa pamilya. Mag-ayos ka na. Magpatawad ka. Di ba malaking pagpapala pag nakapagpatawad ka at nakipagkasundo ka sa isang kaaway, sa isang nakasakit sa iyo? Alam natin, magdudulog ito ng kapayapaan sa iyong puso. Mahalaga ang relasyon o pakikipag-ugnayan. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tayo nga, mga anak ng Diyos. Nakakonekta tayo sa Ama sa Langit, kapatid natin, si Jesus. Ang Espiritu ay sumasa atin. Kung ang Diyos natin tinatawag natin Ama, tayo yung sabi nga, kasama sa pamilya ng Diyos. Di ba pag nasa pamilya ka, gusto mo, nagkakaisa sa Diyos. Walang agalit, walang katampuhan. Ay ito yung ikalawang pagpapala. Yung makapagpatawad ka at makipagkasundo sa iyong kaaway. Pero meron pa pong ikatlo. Siguro makita, pagpapala ang aking kapwa. Lalo na yung mga hikahos sa buhay. Sa iniisip natin, tayo ang magbibigay ng pagpapala sa mga nangangailangan. Lalo na ngayon, ngayong Pasko, alam natin, gawa natin yung gift-giving. Tayo ay nagbibigay, nagpapahagi, nag-aambal. Pero pag-isipan natin, kung hindi dahil sa pagtutha, hindi magkakaroon ng udyok sa ating puso na magbahagi ng pag-ibig sa kapwa. Diba? Kaya pagpapala ko sila sa atin. Isa sasabihin mo nila, pag tayo ay nagbigay ng langing pagpapala mo sa atin, salamat sa pagpapala ng binigay mo. Pero sila talaga yung pagpapala ng Diyos. Dahil sa kanila, nauunawaan natin ang mula ng tayo, hindi dapat tayo makasabi. Dahil sa kanila, nakikita natin dapat tayo maging mas palad at pagpakita ng pag-ibig sa kapwa. Yan po, sabi nga,
Ang pangalan na ibibigay ay Juan. Mapagpala ang Diyos. Mapagpala ang Diyos sa atin dahil sa banal na Eucharistia. Mapagpala ang Diyos sa atin dahil tayo ay pinagkakalooban ng oportunidad na magpatawad at magpagkasundo sa nakasakit sa atin. Mapagpala ang Diyos sa atin dahil may mga luha at kapos na nag-uudyok sa atin hindi magmakasirili. Ipahagi ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Amen.